Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga minamahal na mga kapatid, humingi po ako ng paumanhin sa nakalipas na isang linggo. Hindi po ninyo nasumpungan ang Tinig ng Pag-asa sa kanyang live broadcast. Sa kadahilanan po ang inyong lingkod ay dumalo sa isang mahalagang pagtitipon ng Unida Christian Church of Canada. Ito po yung aming annual assembly kung saan ay nagle-legislate po kami ng mga batas, nagpapatupad po ng mga bagong adikain o mga gawain para po sa iglesia dito sa Canada. At ganun din naman po ay kasama ang pagpaplano para sa 2025 at ganun din po yung aming annual budgeting. So humihingi po kami ng paumanhin. Ako po personally, dahil hindi po tayo nakapag-live broadcast. Ngayon po ay balik na tayo sa atin pong regular na gawain araw-araw sa kalooban ng Panginoon, kung kanyang loloobin na tayo may lakas at karunungan na ipinagkakaloob araw-araw, ay magpapatuloy po tayo sa mga gawain dito po sa Tinig ng Pag-asa. Pagbati po sa mga kapatiran na patuloy na sumusubaybay mula po sa Grand Prairie, Alberta, sa Fox Creek, ganun din po sa Leduc, sa Edmonton, yung mga kapatiran sa Edmonton. For the very first time, na-meet ko po sila last week at nagagalak po ako na makasama kayo mga kapatid, lalo na po yung mga sumusubaybay po sa Tinig ng Pag-asa. So, ang ating pong pag-aaral ngayong araw ay pinamagatan pong Losing Sight of Your Purpose. Atin po itong pag-aaralan. Isa raw po sa pinakadelikadong klase ng buhay ay yung namumuhay ka nang sa sarili mo lang kagustuhan, hindi ayon doon sa disenyo at layunin ng lumikha sa iyo. Alam niyo po, noon sa Amerika daw po ay merong malawak na scrapyard na kung saan doon itinatambak yung mga materyales, mga scrap materials mula po sa mga digmaan, yung mga sirang tangke at mga lumang kagamitan na itinatambak lang po nila sa scrapyard sa isang disyerto sa Amerika. Yung Congress ay nagsabi sa kanilang pagpupulong na maaaring nakawin ang mga scrapyard na ito, kaya kailangang meron itong tagapagbantay. So the Congress created a night watchman. Ito po yung posisyon kung saan merong magbabantay sa scrapyard na ito. At ito po yung nangyari na nag-hired sila ng isang tagapagbantay doon sa scrapyard. At ang tawag po doon ay night watchman. Yun po yung posisyon. Special position created para sa trabaho ng pagbabantay sa scrapyard. And then the Congress realized, sino naman ang magbabantay sa watchman? Malalaman ba natin kung ginagampanan ng watchman yung kanyang trabaho? How can the watchman do his job without instruction? So the Congress created a planning department. Kailangan magkaroon tayo ng planning department na siyang magbibigay ng instruction sa watchman kung anong gagawin niya. Kaya ang Congress nag-hire ng 2 tao na magiging part ng planning department. Isang susulat ng instruction at isa na magiging tagapag-aral ng mga instruction na ito. Lumaon, the Congress said, how will they know the night watchman is doing his job correctly? Paano natin malalaman kung ginagawa ba talaga ng tagapagbantay ang kanyang trabaho? Kailangan tayo lumikha ng quality control department. So ang ginawa po nila, nag-hire pa rin sila o gumawa sila ng quality control department. Nag-hire ng 2 tao, isa ay para pag-aralan ito at isa ay ang gumawa ng mga report tungkol sa ginagawa ng watchman. And then later on, the Congress said, how are these people going to get paid? Paano natin susweldohan ang mga taong ito? So they created the following positions: timekeeper,
payroll officer, and then nag-hire sila ng 2 tao para gumawa nito. Isang timekeeper at isang payroll officer. Nung lumaon, the Congress said, who will be accountable for all these people na ating na-hired? So they created an administrative section. Nag-hire sila ng 3 tao, isang administrator or administrative officer, isang assistant administrative officer, at isang legal secretary. Later on, na-discover ngayon, after a year, ang sabi ng Congress, napakalaki ng ating gastos. Sa operation pa lamang, sa loob ng isang taon, $18,000 over budget tayo. Kailangan tayong mag-cut ng gastos. So ang ginawa po nila, tinanggal nila ang night watchman. Hindi ko po alam kung naiintindihan nyo ang kwento, pero ito po yung katotohanan, mga kapatid, na it is easy to get all tied up in trying to make something work that we lose our sense of purpose and direction. Ganito po ang nangyayari, hindi lamang sa ating mga personal na buhay, sa mga organisasyon ng kumpanya o anumang mga organisasyon, kundi maging sa simbahan. The easiest thing to do in the church and in our personal life is to lose our sense of purpose, our sense of direction. And when we lack purposeful direction, we lose sight of God. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, na mamumuhay tayo, lalakad tayo, magpapasya tayo, gagawin natin ang anumang mga ginagawa natin sa regular na takbo ng buhay ayon sa disenyo at sa layunin ng Diyos. Or else, mawawala tayo sa hulog, mawawala tayo sa layunin at naisin ng Panginoon. Kaya po, maging si Apostol Pablo sa kanyang paalala kay Timoteo, ito po'y parte ng aking mensahe kahapon sa 2 Timothy chapter 2 na po ang aming pag-aaral. Meron po kaming sermon series na ginagawa sa Winnipeg, Unida. And this is an excerpt of what I discussed yesterday. Sabi po ni Paul kay Timothy, remember Jesus Christ. 2 Timothy 2:8. The very first thing na sinabi po ni Pablo kay Timoteo para mag-endure. Kasi po ang aking pong sermon nakasentro on endurance. Endurance na po. Yung katatagan, yung pagpapatuloy, yung ability to finish kung ano ang kanyang sinimulan. At ito yung problema ng maraming mga simbahan ngayon. Na po, masisipag naman, matitibay naman nung simulain, may direksyon naman nung nagsisimula, pero nawawala yung sense of purpose na yon, yung sense of direction na yon, dahil sa mga kaabalahan sa ibang mga bagay na hindi ganun kaimportante. They were sidetracked, nalilihis dun sa tunay na layunin. At ito po, mga kapatid, ay nagaganap at nangyayari sa maraming mga simbahan. Kaya marahil ito ang sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, remember Jesus Christ. Paul tells Timothy to do in order to encourage faithfulness is to remember Jesus Christ. Pag sinabi pong remember Jesus Christ, ipinapaalala rito yung kahalagahan ng pagtingin sa Panginoon. Ang sabi po ni Paul, encouraging Timothy to fix his eyes on Christ and consider the significance of who He is and what He has done. Kung meron po tayong example ng pagiging mahusay at tamang ministro o tamang tagapagturo o tamang uri ng buhay, walang iba kundi ang Panginoon. At naniniwala po ako si Pablo, aral sa mga sulat at kasulatang Hebreo, kaya alam niya ang laman ng Hebreo 12, 2 and 3. Na sinasabi po dyan, fixing our eyes on Jesus. Hindi si Paul ang writer ng Hebrew, but the Apostle Paul is knowledgeable on the writings of the Hebrews. Kaya ito po yung sinasabi niya kay
kay Timoteo, fix your eyes, no? Remember Jesus Christ. Fix your eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Tapos verse 3, consider him. The word consider meaning give an ample focus on him. You need to consider him. Sino yung binabanggit dyan? Walang iba kundi ang Panginoon, who endured such opposition from sinners so that you will not grow weary and lose heart. Alam po ng sumulat ng Hebreo na kapag hindi tayo kay Jesus nakatingin, kapag hindi tayo kay Jesus nakafocus, we will lose track of our purpose. At uulitin ko, the easiest thing to do in the church and in our personal life is to lose our sense of purpose, our sense of direction. And when we lack purposeful direction, we lose sight of God. So Jesus spoke of those who had lost their sense of direction sa mga verses na ating pagbubulayan. Matthew 7:21-23, ang sabi po dyan, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then will I declare to them, I never knew you, depart from me, you workers of lawlessness. Mga minamahal na mga kapatid, kung i-analyze po natin ang mga talatang ito, ang mga taong nagsasabi sa Panginoon ng Lord, Lord, ay gumagawa ng hindi naman tila masasamang mga bagay. Tila ang mga taong ito'y gumagawa naman ng mabuti. Sila po yung mga taong tila hindi naman nagsisinungaling sa harapan ng Panginoon. Sila po yung nagpapaprophesy, meaning nangangaral. Sila po yung mangangaral sa pangalan ng Panginoon. Sila po yung mga nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ng Panginoon. Gumagawa ng mga himala sa pangalan ng Panginoon. Ngayon, kilala nyo yung mga yan. Naglipa na yung mga yan ngayon. Gumagamit ng pangalan ng Panginoon sa pangangaral, gumagamit ng pangalan ng Panginoon, nagpapalabas daw ng mga demonyo sa mga tao, gumagamit ng pangalan ng Panginoon para sa mga himala daw. Pero ito po yung sinasabi ng Panginoon na mga uri ng mga tao na pagdating ng araw ay idedeklara niya na hindi niya mga kilala at palalayasin niya sa kanyang harapan dahil manggagawa ng katampalasanan. Ang tanong, bakit? Meron bang mga bagay na hindi tama sa pangangaral? Meron bang mga bagay na hindi mabuti sa pagpapalayas ng demonyo? At meron bang hindi maganda sa mga mighty works na gagawin sa pangalan ng Panginoon? Alam niyo po mga kapatid, sa aking analyzation, isa lang ang ibig sabihin. Itong mga taong ito, ginagawa nila ang mga bagay na kanilang sinasabi ayon lamang sa sarili nilang kagustuhan, hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Jesus teaches us that the easiest thing in the world to do is to mistake our plans for God's plans. Naalala ko po, noong nakaraang linggo, pero last week, nung huling pagkakataon na ako po ay nasa tinig ng pag-asa, tinalakay ko po ang buhay ni Moses, kung saan siya ay tinawag ng Diyos para maging leader ng bansang Israel. Sa Book of Acts, binanggit po doon na si Moses, noong mga panahon na nakita niya na ang isang Egyptians ay sinasaktan ng isang Hebreo,
Sinabi ni Moses sa kanyang sarili, lumingon-lingon siya, walang nakakakita, naisip niya na ito na yung panahon for me to step in and to become leader of my people. So what he did, pinatay niya ang Ehipsyo upang iligtas ang kanyang kababayang Hebreo. Sa kanyang isipan, this is the way that the Lord wants me to go. Ang maging leader, at magiging leader ako sa pamamagitan ng pagpapatunay sa mga Hebreo na ako ay may kakayahang ipagtanggol sila. Pinatay niya ang Ehipsyo, ibinaon niya to sa buhangin. Ang kanyang isipan kinabukasan, the people of Israel, the Hebrews will hail him as a king dahil ipinagtanggol niya ang mga ito. Subalit kinabukasan, ano po ang nangyari? Nang nakakita siya ng dalawang Hebreo na nagtatalo, pinilit niyang mamagitan sa mga ito, tatayo again bilang leader sa kanila, na-discover niya na ayaw ng mga tao sa kanyang ginawa. Nang siya'y mamamagitan, ang sabi ng mga Hebreo sa kanya, bakit ka namamagitan sa amin? Anong karapatan mong mamagitan? Sino ka para maging tagapanguna namin? Nakita namin ang ginawa mo sa Ehipsyo. Ganun din ba ang gusto mong gawin sa amin? Papatayin mo rin ba kami? Mga minamahal na mga kapatid, maganda ang intensyon ni Moses. Gusto niyang sumunod sa Panginoon. But the problem is, gusto niyang sumunod at gawin ang gusto ng Diyos sa maling paraan, sa maling proseso, at hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. The saddest part of this picture is that the people in Matthew chapter 7 don't realize they had done good things in the wrong direction until it was too late, much too late. And Moses also realized that. Pagkatapos po ng pagpatay niya doon sa Ehipsyo, at nalaman niya na alam ito ng kanyang mga kababayan at tinanggihan siya bilang leader ng mga ito, siya po'y tumakas at napunta siya sa disyerto. Desert. And he became a mere shepherd for 40 years. Mga minamahal na mga kapatid, we live in a confusing world. And that is why so many are lost in darkness. Yung ating pong mundo, our world has gone through unprecedented change over the last 50 years. Ito po yung mundo na kung saan ang technology binago ang takbo ng ating mga buhay. Hindi po ito nangyari for the last 50 years. Maraming mga bagay na kung ang aking nanay ay buhay ngayon, magugulat siya bakit meron na ng mga technology ito na nung kanilang kapanahunan ay wala. Nanay ko po yun. What about my lolo, my lola, o yung mga ninuno natin na kung masasaksihan ang panahon natin ngayon, siguradong ikamamangha ng bawat isa sa kanila. Pero mga kapatid, itong changes na ito, this change has gone beyond technology because it doesn't only affect the way we live as far as technology is concerned, kundi nakaka-affect din ito ng malaki. It has affected our philosophies, our institutions, and even our church and families. Itong mga teknolohiyang ito'y lumikha ng mga pagbabago, hindi lamang sa mga bagay na may kinalaman sa material or sa teknolohiya. Binago nito ang filosofiya ng marami, ang mga institusyon, and how we run the church. And whether we like it or not, or admit it or not, it has changed the way we think about ourselves. Traditional thinking has changed, and as well as our understanding of ourselves. At ang bunga nito, great spiritual unrest in our world that seems to tell us
that there is something deeper and more meaningful to be found. So what we did, we hunger, we thirst for meaning and understanding for the way we ought to be, for a way to make a difference. Kaya hindi ho ba kayo nagtataka? Palala ng palala. Dati nga po, ang alam lang natin, babae at lalaki. Biglang lumitaw na meron palang tomboy, meron po palang bakla. Pero ngayon, hindi na lamang tomboy at hindi na lamang bakla. Meron na pong mga kung ano-anong naglilitawan maliban doon. May L, B, T, Q, at kung ano-ano pa. At hindi ho matatapos yan. May lilitaw pa na kung anumang uri ng nilalang gusto nila. Nababaguhin yung purpose, babaguhin yung disenyo, babaguhin yung tunay na pagkagawa ng Diyos. We are doing this instinctively as we want it to be. Sabi nga ni San Agustin, our hearts are restless until they rest in God. We will remain restless until we found rest in God. We know there is something deeper. We know that this has to do with discovering our true purpose. And unless we found that purpose in God, in Christ, magkakaleche-leche ho talaga ang buhay, mga kapatid. We will live our own desire. We will live our own purpose and direction apart from the purpose of God. There is a major question you must ask yourself if you desire to discover the deeper meaning of life. And the question is this: am I following God's plan for my life? Or have I devised my own personal plan for my life? Kaya bawat isang nakikinig sa akin ngayon, maganda hong magsuri, maganda hong mag-evaluate. Am I really following God's plan? Disenyo ng Diyos sa aking personal na buhay. Disenyo ng Diyos para sa aking pagpapamilya. Disenyo ng Diyos sa aking relasyon sa aking asawa. Direksyon ng Diyos sa aking career o sa aking ministeryo. Hindi po pwedeng walang disenyo ang Diyos dyan. At tandaan po ninyo, it is easy to exchange my plan for God's plan. One may climb the corporate ladder through the worlds of deceitful schemes. Worldly success may convince the person that God gave that success, when in reality, it had nothing to do with God. Minsan nga ho, matatawa ka na lang eh. Yung mga tao, ang daling magbago ng isip. Napanood ko po yung interview kay Willie Revillame ng Will to Win. Tinanong po siya kung may plano ba siyang tumakbo sa politika, sa Senado. Ang sagot po niya, ang linaw. Ang linaw ng sagot niya. Sabi niya, alam nyo, hindi naman ako natatakot sa politika. Ang ikinatatakot ko kung ako'y mananalo. Kaya hindi ako tatakbo. Kasi kung tatakbo ako at manalo ako, ano gagawin ko doon? Hindi naman ako marunong, wala akong alam sa batas. Hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Iyon ang malinaw niyang sinasabi. At hinangaan ko siya kasi siya'y isang maimpluwensyang artista na pwede naman siya talagang maihalal. Dahil yung ibang mga artista na ihalal, wala namang ginagawa sa Senado. Lito Lapid, ano ginawa niyan? No? Ityang si Robin Padilla, ano ginawa niya? Si Jinggoy Estrada, ano ginawa niyan? Si Bong Revilla, ano ginawa niyang mga yan? Pero nakapagtataka, bakit ibinoboto ng mga tao yan? Tapos pag tinanong mo, sasabihin nila,
kalooban ng Diyos na kami ay mangagsitakbo. Balik tayo kay Willie Revillame. Humanga na po ako sa kanya dahil sabi niya hindi siya tatakbo. Pero kahapon, nung isang araw, napanood ko, kandidato na rin pala siya sa pagkasenador. Napakabilis magbago. Napakabilis magbago ng direksyon at paniwalain yung kanyang sarili na ito ang plano ng Diyos para sa kanya. The older we are, the more successful we have been, the more prevalent the idea that God should bless our plan as if they were His plans. Ganun po tayo eh. Gagawa tayo ng paraan, gagawa tayo, kikilos tayo ayon sa gusto nating plano, and then sasabihin natin sa Panginoon, Lord, i-bless mo tong plano ko. Yung plano ko, gawin mo ang plano mo. Ganun po tayo mag-isip. But that is not the way God wants it. Alam niyo po yung hindi nagbabagong batas ng Diyos, aanihin natin kung ano ang ating itinanim. Hindi yun nagbabago. If we plan our own direction without God, ultimately, we will reap the consequences. We will not discover the deeper meaning of life until it is too late. Kaya, if we have come to a place where life seems to be going against us, perhaps it is because we are going in the wrong direction. Ito po yung evaluating thoughts na dapat nasa isipan natin. Kung darating ako dun sa panahon, sa sitwasyon, sa lugar, na kung saan ang buhay ay tila kontra sa mga bagay na naisin ko't naisin ng Diyos, eh baka naman you are going in the wrong direction. Yung plano mo hindi nangyari, yung gusto mo hindi naganap, yung mga bagay na iyong ipinagdarasal hindi nasusunod, eh baka hindi iyan ang gusto ng Diyos, ma-realize mo na ngayon pa lang. Baka hindi talaga yan. Sabi nga mga kapatid it doesn't take a big change in direction to throw us completely out of sync with God. Minsan hindi kailangan malaking desisyon para lumayo tayo sa kalooban ng Diyos. Minsan kapirasong bagay lang, inilalayo tayo sa kalooban ng Diyos. And I will never discover, take note of this, I will never discover the deeper meaning of life until I see myself from God's vantage point. Hindi natin madidiskubre ang malalim na kahulugan ng ating mga buhay hanggat hindi natin nakikita ang ating mga sarili sa paningin ng Diyos. We will never experience the presence of God until we understand ourselves from His vantage point. And the only way that we will experience God is to allow Him to walk through this world with us. Amen? Isama natin siya sa ating mga lakad. Dapat kasama natin ang Diyos at siya ang sinusundan natin sa ating mga lakad. After all, that is the reason why Jesus came to the world. Jesus came to walk through this world with us. To be able to walk through this world with God, we must bring everything to God. You need to be able to come to Him saying, Lord, I messed up again. I went out of the best intentions, but I screwed it up. You need to hear God says, my son, it's all right. And I forgive you. We need to come to a point of realization that what we need
in this life is God. Po. If I could just reach out to connect to God through this absolute truth, through His words, the Bible, my whole perspective about myself would change. My world would change. Kung akin lamang po, no, if I could just reach out to connect to God through His absolute truth, through His words, naniniwala po ako mababago ang perspektibo ng ating mga buhay. Kaya ganun kahalaga ang pagbabasa ng salita ng Diyos. That is how we can connect with God. And do you know what God wants more than anything else? God wants to walk through this world with each and every one of us. Not to censor our lives, but to give us a meaningful direction. Tandaan po ninyo, there is no way we can discover the deeper meaning of life until we realize that our bodies were designed to be the temple of God. Kaya nga, tayong mga mananampalataya, ano ang sabi ng Biblia? Our bodies were designed to be the temple of God. 1 Corinthians 3:16, 17. Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit lives in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is sacred and you are that temple. Nakuha niyo po? Nakakatakot eh. At dapat minsan katakutan nating mananampalataya na nananahan ng Diyos sa atin. Kaya kung nananahan ng Diyos sa atin, dapat ang nasusunod sa katawang ito na templo ng Espiritu ay Diyos. Amen po ba? Hindi po tayo nagtuturo ng bagong katuruan dito. Ang itinuturo natin ay lumang katuruan na hindi pa rin natin natututunan hanggang ngayon. Na sa buhay na ito, sa katawang ito, merong nasusunod dapat at ang nasusunod dapat ay ang nagmamay-ari nito. 2 Corinthians 6:16, ano po ang sinasabi? What agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God, as God has said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. Hindi naman nagsisinungaling si Apostol Pablo sa mga sinasabing niya, sa mga talatang yan. Kaya, importante na masunod yung purpose ng Diyos, yung layunin ng Diyos. Masasidetrack tayo kapag nasusunod ay ang ating mga sarili. Kaya ang magandang tanong who rules your life? Templo ka ng Holy Spirit, sinong nasusunod? Sinong nakapangyayari? Tandaan po ninyo, nothing confuses our walk with God more than the lust of our fleshly bodies. Nothing confuses our walk with God more than the lust of our fleshly bodies. The lust of the flesh puts us at cross purpose with God's creation. Yung desire ng laman ang parating kakontra sa layunin ng Diyos. Problema na yan sa Hardin ng Eden. Yung desire ng tao na nagtagumpay, kumontra sa layunin ng Diyos. And you know the consequences. Kaya sa buhay natin ngayon, ganun pa rin ang principle. Every time na kumokontra yung desire ng flesh sa gusto at kalooban ng Diyos, we are sidetrack of the purpose. Sinong nasusunod? Kaya nga, ang paalala ni Pablo parati, 1 Corinthians 6:18-20. Flee from sexual immorality. All other sins a man commits are outside his body, but he who sins sexually sins against his own body.
Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your body. Mga minamahal na mga kapatid, doesn't it strange that the world wants our sexual desire to define our existence? Doesn't it seem strange na ang mundong ito gusto tayo na pagharian sa pamamagitan ng ating sexual desire? Manood lang po kayo ng television mga kapatid. Obserbahan nyo how much of the programming is designed to redefine your sexuality, your sexual identity. In fact, pati mga simbahan ngayon na-redefine na ang definition ng sexuality. It is no longer male and female to them. Tanggap na po nila na hindi lang male and female ang ginawa ng Diyos. Nagiging inclusive na ang mga simbahan sa mga ganitong klase ng pagtuturo at kultura. Nakakalungkot yung mga mainline denomination na dapat nagtatanggol ng mga katuroang ito ang numero unong na impluwensyahan ng ganitong uri ng mga pagnanasa ng laman. Our world feels that it must change our very nature. We see men who want to subjugate women and women who want to emasculate the men, yet it is our differences that should make our relationship existing and exciting. Wala. Talaga minsan, mangingilabot ka na lang. Pero pag ikaw ay kumontra na sa bagay na ito, ikaw ang masama. Kaya ang mga pulpito ngayon, they no longer preach about homosexuality. They don't preach about this matter sa takot na sila ay ma-brand na mga masokista. Mga nagpo-propagate ng hatred. Mga kapatid, iba yung nagpo-propagate ng hatred, iba yung nangangaral ng biblical teaching. At kung ang biblical teaching magpo-promote ng hate para sa mga LGBTQ na ito, I would rather obey the scripture kesa matuwa ang mga taong ito sa akin. If we are not careful mga kapatid, tandaan po natin, our bodies will dictate our direction in life. Binanggit ko kanina, tayo templo ng Espiritu Santo, dapat ang Holy Spirit ang siyang nagdidikta. Pag hindi tayo naging maingat, ang ating katawan ang magdidikta sa Holy Spirit. At paniniwalaan natin, yung mga paniniwala ng mga tao sa Matthew chapter 7, 21 to 23, na tayo ang gumawa, tayo ang kumilos, tayo ang nangaral, tayo ang nagpalayas ng mga demonyo, tayo ang gumawa ng himala sa pamamagitan ng sarili nating effort. At huwag nating pagtakhan pagdating ng araw na sabihin din sa atin ng Panginoon na magsilayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Kayong mga mapanggawa ng katampalasanan. Pag hindi tayo nag-ingat, ang ating katawan na magdidikta ng direksyon ng ating buhay. Sabi ni Pablo sa mga taga-Colosas, chapter 3, 5 to 11, sabi po niya dyan, because of this, the wrath of God is coming. You used to walk in these ways in the life you once lived. But now you must rid yourselves of all such things, such as this, anger, rage, malice, slander, filthy language from your lips.
Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Kaya ang paalala ni Pablo rito, dati nyo nang nilakaran yung buhay na yan . At yung buhay na yan, hindi na yan ang dapat ipinamumuhay nyo ngayon. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices. Tandaan po natin mga kapatid, ang problema, our earthly nature is busy convincing us that sexual immorality, impurity, lust, anger, malice, slander, and greed are the natural way to live. And this is the way of the world. And sadly, it seems first nature to us. But it is not the way God designed us to live. Amen? Hindi ito ang direksyon at layunin ng Diyos sa atin. If we choose to live this way, we reject God's plan for our lives. Sabi po ng unang Tesalonica 4:3-8, it is God's will that you should be sanctified. That is the will of God. The will of God is we must be sanctified. That we should avoid sexual immorality. That each of us should learn to control our own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the heathen who do not know God. And that in this matter no one should wrong his brother or take advantage of him. The Lord will punish men for all such sins, as we have already told you and warned you. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Therefore, he who rejects this instruction does not reject man, but God, who gives His Holy Spirit. Malinaw naman ang paalala ni Pablo. Kaya wag nating kakalimutan, our body seek to be predominant. Lagi yan. Pagising pa lang sa umaga, ang gusto ng katawan siyang masunod. Ang gusto ng katawan, yung gusto ng kanyang tiyan. Yung gusto ng kanyang mata. Yung gusto ng kanyang tenga. Hindi niyo po ba napapansin mga kapatid? Paggising niyo pa lang, sino ang gustong maging dominante? It is the old self. Kaya we always need to be reminded to look upon Christ. To look upon Jesus. Kasi kung hindi, yung dominanting tao na nasa atin, ang pipili ng papanoorin, pipili ng pakikinggan, pipili ng kakainin, pipili ng mga gustong gawin sa isang buong araw. Kaya kung kayo'y tatanungin ko, sino ang dominanting nasunod sa inyong maghapon? Kalooban ba ng Diyos o ang ating mga kalooban? Simpleng tanong lang. Hindi kailangan nating pahirapan ang ating mga sarili. Sa anumang ating ginagawa, ang sabi ni Pablo, dapat ginagawa natin sa kalooban ng Diyos. Pero tanungin natin ang ating mga sarili. Are we doing the will of God? Tandaan po ninyo, kaya nga sabi ni Matthew, wala namang pwedeng maglingkod sa dalawang master. No one can serve two masters. Either we will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what will you eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Pero ang sabi po ng Matthew 6:33, paborito natin ito, pero ubod ng hirap sundin. Ang sabi po, hanapin muna natin ang kanyang kaharian
ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng ito ay idadagdag sa inyo. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Tandaan po ninyo, aminin nyo man o hindi, most or much of our work is done to gratify the flesh thirst for more. Yet, our work should for something entirely different. Our work should for something entirely different. Kaya nga sabi ni Pablo sa mga taga-Epeso, do not give the devil a foothold. He who has been stealing must steal no longer, but must work, do something useful with his own hands, that he may have something to share with those in need. Do not give the devil a foothold. So, bilang konklusyon mga kapatid sa ating pag-aaral ngayon, huwag nating kalimutan ang paalala sa 1 John 2:15-17. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and thus comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. May this serve as a reminder. Napakadali nating ma-sidetrack. Hindi lamang sa mga intensyon ng puso, kundi sa lahat, maging sa ministeryo. Katulad po ng kwento kanina, tungkol doon sa night watchman, we can easily get sidetracked. We lose sight of our purpose. Kaya, balik-balik lang. Paalala lang sa ating mga sarili na may Holy Spirit na nasa atin, templo niya ang katawang ito. Sa katawang ito, ang dapat ang nasusunod, walang iba, kundi ang Santong Espiritu. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camio po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. God bless po sa inyong lahat.